Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Samuel Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and syempre maulan-ulan na naman. And mga kagapay sa umaga, ako lang pang inyong makakasama pero mamaya po ipapakilala po natin ulit ang aming bisita galing sa PhilHealth. Usapang PhilHealth na naman po ulit tayo. And pasensya na po mga kagapay sa umaga sa mga nag-aantabay dyan. Ano po, lalo na mga sa mga taga-Bacon District. Hindi ko po ngayon makakasama si Kumaring Dante dahil hindi po maganda ang kanyang boses. Ewan ko kung anong ginawa ng Maring ito. Anyway, Maring Dante, get well soon po. And syempre sa tulong distrito kang Sorsogon, Bacon District, East District, West District, magandang umaga po sa inyong lahat. At ingat-ingat po tayo at maulan na naman po. And syempre, pakilala ko ulit sa inyo ang aking makakasama ngayong umagang ito. At syempre sabi nga natin na padagos man po giraray kita na matao kaya mga maray na impormasyon manungod po digdi sa PhilHealth. And syempre, pakilala ko po ngunyan sa Indo na adlaw na ini sa kuyang kaibahan ngunyan si Mr. Sir Ardales kang PhilHealth, ang Social Insurance Officer po ng PhilHealth, Mr. Vic Ardales. Good morning Sir Vic and welcome sa Kaagapay sa Umaga. Good morning po Giraray, Ma'am Kaki. Asin salamat sa chance Giraray na makabalik digdi bagamat day po si Sir Dante. Kambilog na January, medyo malayo man sa pangimati ko kaya di ako nakadigdi. Salamat Giraray para maipadagos ta po ang chance maipaliwanag kung ano mga pagbabago, ano po ang mga benepisyo, tapos kung ano po ang nasasakopan na programa kang PhilHealth sa bilog na Pilipinas. Maray na aga po sa padagos nagdadangog sa ngunyan, asin nag-iiling. Yan, and syempre kami man po, Sir Vic, nagpapasalamat sa ideng sawa po na maski po aram po niya to, na sobrang busy po pero tinatawan mo po kami kay Onra asin oras na makaibanan ka para po maaraman po kang gabos kung ano ang mga kaipuhan na kahaputan asin manungod sa mga pagbabago digdi po sa PhilHealth, lalong-lalo na sa mga nagbabayad asin sa mga day pa nagbabayad no maaraman na napaka-importante po sabi nga ni Sir Vic po na ang kalusugan ang tanging yaman po naton. Ayan. And bago po kita mag-dire-diretso sa satuyang talakayan, may gusto mo munang i-introduce po si Sir Vic. Ano po? Okay, salamat po. Kakatapos pa lang po kang Biyernes, February 14, common po ini na February 14 is a Valentine's Day sa bilog na kinabang po nag-celebrate. Lalo na very dynamic ang celebration kani sa Pilipinas because sabi da ang mga Pilipino mapagmahal. Pero sa PhilHealth, maliban sa Valentine's Day, iyo po yan ang anniversary kang PhilHealth. Na-organize po ang PhilHealth kang February 14, 1995. Kaya ka nakaagi pong Biyernes, 30th anniversary kang PhilHealth. And then nagkaigwa po bago pong presidente ang samuyang PhilHealth,
President and CEO, ang pangalan po Dr. Edwin Mercado, na ang saya pong nag-discuss po siya kang pagtukaw niya po kang Martes, kanakaaging simana, kung ano man po ang in-expect niya, in-expect sa muya kang mga tao asin sa iya pong pagmamanage bilang bago pong presidente kang Philippine Health Insurance Corporation. Asin nakapagsabi man siya, asin may hint na padagos na gigibuhon po ang mga pagbabago, progreso, asin development para po matawan po pang mas magayon na serbisyo sa tuya pang miyembro kang Philippine Health Insurance Corporation throughout the Philippines, regardless kung ano po ang sa indang kategorya. Ayan. And happy, ilang ano po yun na? 30th anniversary na. Yun. Kung hindi lang pala araw ng mga puso ang sa tuyang dapat ipagsilibrar. Anniversary din po ng PhilHealth. Apo. At saka, merong bago, congratulations and mabuhay po kayo, Dr. Edwin Mercado, the new President and the CEO of PhilHealth. Apo. Ayan. Sa ngunyan po, mga kagapay sa umaga, ang atong sa tuyang topic sa adlaw na ini ay ang indirect contribution. Opo, ang indirect contributions. contributors. Ano po yung ibig sabihin, Sir Vic? Sa PhilHealth po, duwa lang kaya ang kategorya, major categories kang member. So pigapod na direct, so may kakayahan po magbayad. As in, so indirect, so national government po ang nagsasubsidize. And then, dakulo po ang member kang indirect, dakulo naman po ang member kang direct. Pero dahil igwa kitang specification kang topic, dahil napoon pa lang po ang taon, tawon ta pong emphasis ang indirect contributors. Ngunyan, sisay po ang miyembro kang indirect contributors. Actually, siya po ang pinakadakulang segment kan sa tuyang sosyudad kung saan, kumbaga pyramid baga siya. Ini po, number 1, ang member po kayo sa mga indigents. So mga tugang ta throughout the Philippines na dahil kakayahan magbayad, ang national government po ang nagsasubsidize. Yaon po dito sa example, yaon po dito sa mga 4-piece members, listahanan, kung saan ang nag-identify po kayan ang opisina po kang DSWDO. Throughout the Philippines, millions po ang membro takaayan. Pero sinda po, because nasa law sina kang indirect, maski piso po, dahil po sinang obligasyon na magbayad, kundi ang national government po ang masubsidize. Ini pong pigtataramta national government agencies, tarabang-tabang po ini, yaon po ang PhilHealth, yaon nagkakapot, kang programa, yaon po ang DSWDO, yaon po tabi ang DOH, yaon po ang PAGCOR, as in iba pa pong ahensya, para po matabangan tapusin na. Because ang PhilHealth po, bako na po sulok kang Philippine Health Insurance Corporation Program. Bako lang po ang PhilHealth. Siya po ang flagship lang. Siya po ang nagmamanage. Siya po ang nagpa-implement. Pero ang finances, bako po niya sulok. Kaya tarabang-tabang po. Na-mention ta na po so mga indigents, na-mention ta na po tabi so indirect, indirect. Yaon tabi so 4-piece na minta so Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Listahanan. Okay. Opo. Yaon po so listahanan. Tapos siguro kitang financially incapable. Ining financially incapable, yaon po dito sa mga tugang tana. Yaon na po sa ospital, pribado man o pang-gobyernong ospital, tapos na-find out na dahil na pala silang contribution o naputulan sa inang contribution o dating aloy na sinang miyembro pero dahil tama po naputol baka po sa economic sitwasyon dahil nag-agiba kita ki pandemic na walang trabaho pero data po sinda pwedeng pabayaan because ang salud baga aram tama na ang equivalent kang salud buhay po kang miyembro kang PhilHealth o kaya dependent kang miyembro. Ngunyan tatabangan ta sinda sa paagi po kang pigapod na point of service na kung saan duman sa hospital na yaon sinda, lalo sa mga panggobyernong hospital, duman mismo sa panggobyernong hospital, sinda i-enroll na po. Mismo. Kaya i-reactivate o matches kang category. Baka nga dati silang OFW, na warang kitrabaho, ilaw ta duman sa point of service program. O kaya dati siyang employed sa private or government, tapos nawarang kitrabaho o na-lay off siya sa trabaho, ilalog ta siya naman sa point of service program. O kaya dati siyang self-employed, dati nagbabayad, ngayon naputol. O kaya ni minsan, dahil pa siya naging miyembro kang PhilHealth, pero yaon po ang health crisis na dapat agapan, i-enroll po sinda because ang mga hospital, may mga social worker po duman,
para po tabangan ta po so kamugtakan kang sa tuya po mga pasyente, lalo na sa financial na aspekto. And yaon man po duman sa mga senior citizens. Hindi po senior citizen cover po ni kang indirect. Aram tama ba kada minuto, kada aldaw may nagkakaigwak nag-senior citizen. Ini po ay enroll ta po sinda na libre maliban na lamang po duman sa mga dati nagtrabaho na nag-contribute sa muyang haloy na panahon, 60 anyos na, malawag sila naman sa lifetime member. A lifetime member. Paano yun? Paano yun po, Sir Vic? Sa lifetime Itong lifetime member, membership. makukuberan sila kang direct because for many years, nagparabayad sila. Halimbawa, maestra siya, 10 taon na siya o sumubra pa man nag-contribute tapos nag-retire na siya, ilalawag ta siya bako sa senior citizen program. Ilalawag ta sinda sa lifetime member because nagparabayad sinang haloy na panahon. Ayun. Agawon ko yan kasi napakagayon kasi ang dami ding na-encounter namin na nakalagay sa may ito na para naman mawala sa isip nila, maklaro po na lagi-lagi sinasabi nila na ang tagal kong nagbayad tapos sabi mga ni Sir dahil nga sa mga pangyayari na hindi natin hinihingi na wala ng trabaho as senior citizen na siya talagang nung nagwo-work siya, monthly naman siya nagbabayad, tapos hindi niya nagamit. Nagsasabi, sayang naman kasi hinuhulugan ko, hindi na siya, paano ko yun magagamit? Na hindi ko naman napakinabangan, sayang lang ng mga hinulog ko. Ito papaliwanag ni Sir Vic, kanina na banggit mo, Sir Vic, na kahit gaano katagal ang hinulog mo, nung ikay naguhulog pa, tapos ngayon senior ka na, hindi ka na, napapakinabangan kahit gaano katagal. Opo. Actually, 2 beses niya napapakinabangan niya. Sa panahon nagbabayad pa mga government employees or private employees, sa panahon nagbabayad sinda, dahil aram kung pwedeng magamit sinda. Kasi baka nga so agom niya nanganak. Yes, nanganak. Siya ang member, so agom niya, dependent. Di nagamit na. So aki niya, alam nga, bihira man ako makatupar na ang aki din nagkahapdos. Sakod na magkaisip siya. Pwede magamit. O kaya, pag abot naman sa panahon na nag-retire na siya, dahil na siya obligado magbayad, pero lifetime member siya. Taram-tamang baga ang nature, ang satuyang pagkatao. Dog pangani kita kang kahoy. Ang kahoy habang nag-iidad, natibay. Pero ang tao habang nag-iidad, pabaliktad siya. Tas sabi nga ni, ang langsang titakla. Kaya ang tao man, data aram, sa panahon na ito, nagkakaigwak appreciation ang satuya pong organisasyon na PhilHealth na kung sa hindi na sila obligado magbayad because naabot na ninda so inaagad na requirements na 60 years old and above and minimum of 10 years contribution, lifetime member na sila. Duman naman sa panahon nagbabayad sinda, baka dahil sila nagagamit, exemption sinda, baka makusugan sa indang hawak o sa ano pa man na rason, maingat sila sa indang pag-atama kang hawak nila. Pero duman sa panahon nagbabayad sila, so mga tugang tamping discuss tangon niya na indirect contributors na dahil kakayan magbayad, kita po ang nato habang duman na may kakayan magbayad because ang PhilHealth po is social insurance po ini. Ini lang po ang matutuparan mo na health insurance na so dahil nga kaya magbayad, sinusubsidize kang may kakayahan magbayad. Kaya, day pong lugi duman, either nagagamit ka o day, nakakatabang po. Ayan, narinig po natin, ang paliwanag ni Sir Vic na day kita mag-selfie, magmuto-umuto na sayang lang kang hinulog ko ng pirang taon, day ko man napakinabangan. Pero ang totoo po niyan, kung i-realize po natin, may mga kaibigan tayo, may mga kamag-anak kita, na pasalamat kita na dili sa ato nangyari na may mga pigdadialysis, dumampo mismo kita data aram po na kita po nakakatabang, sabi nga di bali po kita basta lain lang po kita ang ang pigtatabangan dahil dakul po ini pong pighulog naton sa PhilHealth ng haloy na panahon na dahil sinasabi tang sayang lang taday po nato magpasalamat po kita because hindi po kita lalo na yung mga pigdadialysis yaon po kita natatabangan ta po yan Sir Vic, nadaiaram kan mga gakanggabos, nagmumurto-muto na sayang, dahil ko man napakinabangan, haloy ako nagparagamit. Ang totoo po yan, hula o natabang po yan, parientes naton, kaibigan naton, kahit aram po sa naton. Sir Vic, sa mga job seekers, sa mga
trabaho na walang kakayanan maghulog pa po as of now sa PhilHealth. Okay. Ano po ang pwedeng gibuo? Malawag po sila naman sa indirect contributors na kung Indirect. saan man po sila, kung ano man pong barangay sinda naka-star, mado man po sila sa barangay Ninda, maagad po sila ng certification of agency na nga gaana pa lang sa trabaho, first job, file seeker, and then sa certification na ito, dadarahon sa munisipyo. LGU. Kung sa itong munisipyo na nasasaktan. So kung si naman sa pagitan MSWDO o CSWDO, mag-ito ka certification, masinda po, kaya naman sila incapable. Simply because nag-anak pa sila ng trabaho. Kung nag-anak pa lang sila ng trabaho, nakakahulugan, huwag pa sila kakayahan magbayad. Kaya, i-ano pa sila, i-accommodate pa sila, ready lang nila ang sa ilang birth certificate, kung sila pa sila, tapos, ang invalid ID, yun daw sinasaktulat. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi.
Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928 5549864. Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, pasensya na po mga kaagapay sa umaga. Medyo nagkaigwa lang po kami kay technical problem. And syempre, dire-diretso na po kita. Balikan po natin, ang kahaputan kanina, medyo nagkaigwa kay problema. Sir Vic, balik ko po ang haputat natin kang sarong viewers natin na kung papaano po daw yung mga wala pang trabaho na nasa edad na 21 or 22. Opo, na kung papaano ang nila, ang status nila. Ito pong sinabi mo, base po naman sa hapot, nakalaw po sila naman sa indirect contributors. Kung saan, sa barangay Ninda, maagad silang certification na financially indigent certificate of indigency na di pa talaga silang kakayahan magbayad o kaya naman first time job seeker nakalagduman. Tapos, so nakuha nilang certification sa barangay, dadarahon nila sa munisipyo kung saan po sila nasa sakupan. Sa paagi naman kang MSWDO, magibo ka certificate, nakalawag naman na financially incapable. Itong certification na nakuha nila sa munisipyo, dadarahon sa PhilHealth, as in mapili up sila kang PMRF, so registration form kang PhilHealth. Kaiba na duman ang Xerox copy kang sa indang birth certificate. Natarama po ang nakalawag duman na entry o data, tapos any valid ID para ma-enroll sila kang PhilHealth for a period of 1 year. Halimbawa, ngunyan na taon, maski nag-enroll sila ngunyan na February na, mapuon po ang validity date o kung saan, so coverage, January 1, 2025 to December 31, 2025 in 1 year. Alimbawa, sunod naman ang taon 2026 is still
Dahil pa nila kakayanan magbayad, ulitin pa po Ulitin itong naman. proseso. Hanggang Until sa such time magka... na makaigwa na po Okay. silang trabaho. Pero ini po, sa mga edad pong 21 pataas, pero kung 20 anyos pa man, 19, Dahil pa man. may mga 19 anyos, nag-aanap naman na trabaho. Oo. Ngunyan, ito pong 19-20, qualified dependents pa ito kasi ng mga magulang. Kaya no need na po na mag-apply o mag-worry because qualified dependents pa sila. Duman lang po sa mga 21 pataas, maski dahil pa pong trabaho o naghahanap kay trabaho. Laog po rin sila duman sa pigapod na financially incapable program. Ayan sa mga job seeker dyan. Ano po na edad na 21, di pa man po Sir Vic nagbago yung mga independent kang mga dependents, ng mga magulang nila. Opo, di pa. So bali ano po sa mga naghapot po na kung paano kayo matulungan ng PhilHealth ng mga edad na 21, so mga dai na sakop kan sa indang mga magurang. Visit lang po kayo sa PhilHealth para matawang kamo ki form and kukuha po kayo sa inyong mga barangay ng Certificate of Indigency. After po nang makuha ninyo, nakakuha na kayo ng Certificate of Indigency, punta naman po kayo sa inyong mga lugar, LGU or sa DSWD, para makakuha ng form din po na ibibigay sa inyo. Certification of financially incapable. Financially incapable. Tama po ba ako, Sir Vic? Ayan. Balikan po natin yun na, Sir Vic, kasi nga medyo nagkaroon tayo ng technical problem. Ito po, gaano karami ang mga indirect contributors sa buong Bicol region? Actually, sa Bicol region, ang tinausap mga statistics, kang pa yun yung mga October, nasa 3.1 million. Oh! Mm-mm. 3.1 million. Dami. Naglog pa po so November, October, November, December. Kaya mag-aabot ini sa mga almost mga 4 million throughout the Bicol region. And then padagos na nagdadagdag po sila, padagos po. Ito pong sa mga na-enroll tayo, i-renew tangon yan. Kaya yung nga ang topic tangon yan, na kung kung matatandaan po ka mga membro po kaining sa tuyang programa, alam mo, Porpis, listahanan, o kaya ito naman ang member kay itong financially incapable, duman po sa member data record nindo, sa upper portion, sa right portion, may nakalag po duman na validity date, na kung na-mention ko ang sarong taon, January 1, 2024 to December 31, 2024. But sabi lampas na siya, expired na. Kaya ini ang timely ning topic na kung pa-share giraray ka mo sa opisina kang PhilHealth. Lalo na po duman sa financially incapable. Maagad giraray ka mo kang certification na inagad nindukan sa nakaaging taon para ma-enroll ka mo ngayon na taon. January 1, 2025 to December 31, 2025. Para po sa protection na dire-diretso po. Pero ito pong listahanan, Porpis, ang national government na po kayan ang automatic reactivate o ma-re-enroll. Maliban na labang po duman sa mga may guwama po kayang basihan ang DSWDO kung sisay na po ang inaali nila sa listahan kang Porpis, ma-enroll kasi na naman sa financially incapable program or POS. Kaya basta ang pinaka-importante, ano man po ang manera kang sa indo pong coverage, kung ano man program, ang pinaka-importante po, igwa ka mong coverage para po kamo, ang sa indong pamilya man, padagos na maprotektaran po kang PhilHealth. Yan. So, mayo po kitang rason, Sir Vic, na dahil kita maging makoveran ka na PhilHealth, bako kita maging member. Kasi yun nga po na nag-iedad na 21 na hindi na po sakop kang sa indang mga magurang, pwede po kayo mag-apply. May mga proseso lang, may mga kukunin lang po tayong mga requirements para po ma-enroll kayo. And then sa hindi pa talaga nakakakuha, for renew rin po yan taon-taon. Ayan. Maliban kung may kakayahan na po kung magbayad, ibang programa na po ito. Malawag ka mo naman sa direct contributors. Medyo may nalumpasan po kita, Digdi. Apo. Kaiba po dito sa programa. Aram tamo po itong senior citizen under Republic Act 10645 na padagos po nagpapamember ngunyan. Pero ining sa senior citizen, di po na expiry date. Emphasize ko po ini. Ang sarong tao nakalaog po sa senior citizen. Walang expiration. Dahil naman sila mabalik naman pa. Para lifetime. Lifetime yung senior citizen. Walang renew, walang expiration. Up to the last breath, members in the Camp PhilHealth. Okay. Ini naman na person with disability. Same din.
Di pa kaming implementing rules and regulation. Okay. Ini po, lifetime naman po ini. Dahil naman po sinda, aram tama po ang kamugtakan. Pero, ang inot na nag-enroll kay ni, ang central office kang PhilHealth. Pero, dakulon pa manggiray ang nagruluwas na muya masakupan kay ni, minsan, dahil pa na-enroll kang sa muyang central office, minaagad manggiray ka certification sa munisipyo para enroll me. Kaya iba na po, so I dininda duman sa as person with disability. Pero so naging na-enroll na po kay niyo kang samuyang central office, lifetime na po ito. Pero dahil pa nga kami implementing rules and regulation, medyo ini pong sa mga ngunyan pa lang na-enroll me na sa pagikan samuyang local health office, insurance office, maagad manggarasin ng certificate the following year. Alam mo, ang sarong taong niya, Mr. A, na-enroll me kan last year. Ngunyan, ma-expire siya ngayon na 2025, maagad manggarasin ng certification. Same lang po rito sa sa mga job seeker. Opo, parehas man po. Tapos, igwa man po kita mga solo parents. Ini po mga solo parents. Ang iba kaya kaning mga solo parents, nagtatrabaho man talaga. Nakagum May na. kakayahan man talaga bako na siya solo. Siyempre, hindi naman lifetime solo siya, Pwede, Sir Vic, alay mo, mga ilang taon na naging solo parent siya, na nakakuha siya nakahanap kay partner, hindi na siya solo, nagpakasal na siya. Bata nag-agi pa lang subalin. Baka nag-decide siya naman kaigwa ng partner. Pero sa mga solo parents, ang iba paano kayo nag-employed? Di dumasin na sa direct contributors because may kapability sa magbayad. Pero sa iba naman duman na dahil kakayahan because nag-negosyo man lang, ilagtasin na naman sa programa ini. Certification ali sa barangay and Same lang po. Parehas man po. Okay. Kaya diyan po nakapalaman kung sisay po ang nasasakupan kang indirect contributors. Contributors in the sense na nagbabayad iba ang national government para po sa SINDA. And then, they pong diskriminasyon kung ano po ang benepisyo o ano pong pakinabang kang mga nagbabayad. Sa tapos di po kitang diskriminasyon. Nagkakaigwa lang kita, duman sa kapasidad magbayad, tapos so din kapasidad magbayad. So, walang pagkakaiba, sir, ang mga benepisyong natatanggap ng mga members sa mga indirect contributors. Ayan, napakalinaw po na sabi nga ni Sir B kanina, walang diskriminasyon dito sa dalawang na sa mga members at sa mga indirect contributors. Kung ano man po ang nakukuhang benepisyo na itatao ni PhilHealth, pantay-pantay. Example na lang, ako, connected ako mismo sa PhilHealth. Di pa ako nakakalamang by all means. Duman sa mga nagtatrabaho man sa ibang ahensya o kaya duman sa member kang indirect. Dahil dinisign po ini na daing diskriminasyon. Kaya ini po ang saro sa paagi kung sa mailingta po na daing pinapalain kundi ang issue manungod sa salud dapat po pantay-pantay po ang recognize and then pagtao po kibenepisyo o suporta para sa inda. Ayan. Baka tingnan natin na Sir Vic, kung may mga kaputan, thank you sa mga gabos po na nakasubaybay sa atin. Mare and Sir Vic, sensya na lang po. Wala po ako voice. Nawala daw nung Thursday. Nawawala pala yung voice. Anong voice o baka lalaking nawawala ni Sir Dante, Kumaring Dante? Kasi sabi niya, malinaw naman voice. Bakong spelling na ang V-O o hindi B-O-Y-S. Ayan. Payad ka po Maring Dante, payad ka. Opo. Naka-tune in sa atin si Kumaring Dante. Ingat ka and payad ka. Take vitamin C with zinc, Mare. Sa panahon ngayon, bawal ang magkasakit. Ayan. Tamang-tama ang aming mga topic ngayon about PhilHealth. Alam mo, Sir Vic, ini si Kumare, halos siguro gabos na mga residente na may hilang dyan sa Balete, iniibahan niya dyan sa provincial hospital. Kaya dapat umingat ka, pirming naka-face mask pag yaon duman. Bata senior naman, ini nakaibanan ta. Ayan. Sir Vic, baka may mga karagdagan.
tapos na po siguro itong tanong na baka gusto lang natin na Sir Vic, na may mga dapat bang bayaran ang mga members ng indirect contributors na taram na ini kanina ni Sir Vic, baka huli lang. Po, Oo. Ayan, malinaw Don't worry po. po, dahil pong babayadan. Sa mga hurhi po na nanonood sa amin na ngayon lang po nagtatanong kung may babayaran pa yung mga indirect, wala pong babayaran po yun. Ano po? Smile lang. Ayan, may mga karagdagan pa po kasi wala nang nagtatanong sa atin, Sir Vic, baka may mga karagdagan pa tayo. Pwede nating sa mga viewers natin, mga manunood natin. Basically, na-discuss na naman, reminder lang sa inyo, kung na-visualize nindo, nakulaon pong segment kan sa to yung sosyudad ang nakokoberan po kining indirect contributors. Kaya naturalmente kay puhanta po ang pagtarabang-tabang kang iba-ibang ahensya para po magkatotoo po ining programa, natabangan ta po ang mga satuyang kababayan na daing kakayahan magbayad na magkaigwaki access dito sa health program kang Philippine Health Insurance Corporation. Ayan, so bali Sir Vic, ano lang natin, hindi totoo po ng mga naririnig, mababasa natin na wala pong pundo yung PhilHealth. Di kasi habang di-discuss si Sir Vic na na halos karamihan pong member, kang 4-piece and listahan na nasa 3.1 million. So bali yan po ay ang national, ang ang nagbabayad niyan. Kaya napaka-imposible po talaga, Sir Vic, na walang pondo yung PhilHealth. May reserve man po ang PhilHealth, pero aram tama baga po nasa panahon po kita election. Iba-iba po ang tingapod na statement manungod po sa programa kang PhilHealth. May mga aramtaman ng mga public servant na nagmamakulog na dapat aday aliyon ang subsidy, ito pong so budget. Ang iba naman, sinasabi. Pero mga nakaka-experience, mga nakagamit kang PhilHealth program o benepisyo, mailing po nindo na talagang actual na kamo mismo nagkinabang man, and then day pong diskriminasyon na kung nakalaog ka mo naman sa programa, lalo din sa pigapod na indirect contributors, di po kamo, same lang sa mga member. Kung baka sabi yun, maski sa kamo duman, gobyerno man o private na hospital, ang benepisyo pong tinataosin do para rehas. Kaya sabi yun, alita po mapiyungan ini mga tao nagagamit, pirang milyon po sa bilog na Pilipinas na padagos nagagamit. Kaya kung igwama po kitang pagmakulog, sana po makonsiderar man po ini nakaipuhan ta po ang budget para po pero bilang ordinaryong empleyado kang PhilHealth, di po kami pwede mag-talk statement na kung ano pa man, kundi ini lang po ang kayaming may sabi the show must go on. Ang pag-service di po dapat ipaliban because sa arog po kaning issue. Padagos Good po morning kami. kay Sir. Yan po giraray kami. Good morning Sir Sao. Padagos po kami magsiserve, as sagkod na yaon pa po ang PhilHealth. Yaon po ang nag-aalat ang mga tao na gusto pong magamit as in padagos na magkikinabang ang programa niya. Sir Vic, ko lang kasi ito ang panahon ng election, election ban. Ito lang ahensya na walang hindi sakop ng election ban ng pagtulong, lalo na sa mga nagkakahilang, especially dito sa mga humihingi ng tulong ng mga indirect. Tama po, dahil pong pili ang timing kang hapdos. Di pong pinipili yan. Kaya padagos po kita magsiserve, padagos kayo may nagduduman sa mga munisipyo para encourage pa sa iba na mag-enroll, because aram-tama po ang salud, ang equivalent kay maliban duman ang equivalent kang salud is buhay, ang equivalent pa kang salud gasto. Yes. So din problema sa may kakayahan. What about sa din kakayahan? Dahil man pwedeng ilimuntan na lang dahil election ban. Dapat tatabangan tapusin da. Because may pamilya man po sila dapat na protektaran, and then iyan po ang samuyang mandato, iyan po ang samuyang mission na tabangan po sila. Ayan, malinaw po kasi dakol po ang nababasa ta sa social media, kung minsan baka na misinterpret nila na election ban, bawal muna yung mga pagbibigay, especially tupad, kung ano pa man yun. Ang PhilHealth po ay hindi po kasali dyan sa election ban ang paghingi, ang pagtulong, financial, pag-enroll. Ayan, baka kasi masabi sa, hindi muna, bawal po muna ngayon, putol muna dahil election ban. Wala pong ganon sa PhilHealth. Sa mga
hindi pa po nakakapag-enroll, lalo especially yung nagtanong sa atin na job seeker, na hasangan yan po dahil pasindan na nakakapag-trabaho, nakakahanap ng trabaho, na hindi nasakop kung sa indang mga magulang, hindi na sila beneficiaryo. Bisita lang po kayo. Ako po mismo personal na makakasabi sa inyo na napakaganda estimar kang mga taga PhilHealth, ang mga staff ng PhilHealth dyan, papasok ka pa lang, sasalubungin na po kayo kung anong kailangan nyo, wag po kayong mahihiya. Punta lang po kayo sa opisina ng PhilHealth. Magayon po, ma'am, so point mo. Actually, nag-sink in lang sa ko seconds ago na itong pigtaramo na dahil dapat mapundo. Just imagine kung pupundon ta po ang service duman sa election ban. Perang bulan po ang election ban. Anom na bulan po. Yes, oo. Kaya perang tao ang pwedeng ma-discredo ta duman. Sa 6 na buwan araw-araw pera gabos, araw-araw merong nagkakasakit na nangangailangan ng tulong. Nadagon ta ka ng pandemic sa epekto because days na makagamit. Today expired na. Alam mo sa iba duman na senior citizen na data pala ni enroll ta. Election ban. Kaya naman sa mga purpose data enroll ta election. Kasi nabanggit ko 'yon sa Sir Vic. I'm sorry kasi may nabasa po ako sa post ni Sir Bobot Strupigan Laguna na galing siya sa Sorsogon Provincial Hospital para magpa-opera ata 'yon. Ang rason wala tayong maibibigay dahil election ban. Oh my God. Oo, kasi lilinawin natin yan mamaya kay Sir Bobot, o baka alam mo naman, ang panahon ngayon ng election, andyan yung mga di natin dapat pwedeng gawin na pasiraan dito, siraan doon. Kaya lilinawin po natin, yung PhilHealth wala pong kinalaman sa election ban. Yes. Opo, ayan. And syempre, thank you so much na tinatapos na rin ang natin. Sana hindi ka, Sir Vic, magsawa na mag-guest sa amin para yung mga syudadanon, yung mga kabarangay natin, marami pang malaman regarding po dito sa PhilHealth, lalo na yung mga nasa laylayan na Sir Vic, nasa remote area na wala po talagang alam. At least sa paagi po natin, medyo nagkakaigwasin din mga diyot na idea, awareness. Sana di ka magsawa na mag-guest sa amin na Sir Vic. And baka may mga message ka pa po, Sir Vic. Iman lang tabi, asin nagpapasalamat kami sa paikang samuyang head na si Mr. Alfredo Jubilo na padagos kaming may naimbita rin sa Bicol TV, Sorsogon, na kung sa'yo may paliwanag yun. Nagbabalik po ang PhilHealth. Sana po ulit siguro. Naputol po kitang almost a month, more than a month. Sige, wag kang magtataka, Sir Vic, na one of this day, dadagsain kayo ng mga job seeker natin. Pag ito pa. Prepare naman po ang PhilHealth because expected. And thank you so much sa mga mahigos na mga staff dyan sa PhilHealth. Good morning kay Ma'am Mayra, kay Sir Ian. Thank you so much. Opo. Ayan po, salamat po ng Sir Vic. And siguro at this time, mag-break muna tayo para sa hanap buhay. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bawin na lang, Opo. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.
manumanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, magbabalik po ang Kaagapay sa Umaga at kanina po nakakasama natin si Sir Vic Ardales, ang Social Insurance Officer 1 ng PhilHealth. And maraming salamat po sa gabos ng mga nagtangkilik as in nagsubaybay kang aming programa sa Kaagapay sa Umaga. And kaya Maring Dante dyan sa Barangay Balete, good morning sa mga taga Barangay Balete, Bacon District, get well soon Mare, and get well soon din sa aking amiga, kay Marina How Derry. Payad ka mo and sabi nga natin sa panahon ay na bigla na lang nauran. Ingat-ingat po kita dahil yaon na naman po ang banta ng flu, sipon at trangkaso. Kaya huwag kalilimutan lagi uminom ng vitamin Z with zinc. Ayan. And sabi nga natin, pasalamat kita sa mga sponsors po natin and syempre ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Danny Diladja, City Councilor Mati Perdigon, and City Councilor Renalyn Duca kang West District, City Councilor Tess Mor Gonzales kang East District. And syempre, good morning kay Bukal Ryan Juneda, kay Board Member Chuck Lubiano, and sa ating butihing kapitan dyan sa Barangay Kabidaan kay Kap Same Rialuyo. And nakalimutan ko kanina Papa Clark, ang mga nagsipag-birthday kang nakaaging 14. Happy birthday belated, happy birthday. And syempre, sa ngunya ng mga nagsiselebrate ka sa indang mga birthday, happy birthday. Speaking kang nakaaging Valentine, 32 na nag-I do, na maswerteng ikinasal, yung mga sabi nga natin na single no more dyan sa Barangay Castilla, munisipyo kang Castilla, sa pamumuno po ni Mayor Bong Mendoza. Ayan, sintamis ng chocolate ang kanilang I love you, I do. Ang 32 po na magsing irog na puno ng pagmamahalan at kilig ang nabasbasan po, Kaya sobrang pasasalamat kang mga I do couple na sila po ay nabindisyonan as in natawan po kay pagkakataon na makakasal sinda. Maraming salamat po sa ating lingkod bayan kay Mayor Bong Mendoza. At hindi lang po yun, libreng pa-cake pa ang nakuha nila. And syempre, pasalamat po tayo sa opisina ng Municipal Civil Registrar na si pamumuno po ng kanilang pangunguna po ni Miss Cecil Luterte. Yan, congratulations sa mga IDO couple. And hindi lang po yan, congratulations po sa mga nanalo dyan sa Barangay Pamurayan, kung saan nakaaging daw po, nagkaigwa po kay Parafol ang sa indong butihing Barangay Captain si Cap Arles Hanaban, dyan po sa Barangay Pamurayan West District. Congratulations sa mga maswerteng nabunot po sa Parafol po. Kaya wag po kanyong kalilimutan, always po mag-share and like and pusuan ang kanilang official FB page, ang Pamurayan West District, para po sa maraming tsansang mabunot ulit sa May 2025. Ayan, congratulations sa mga nabunot po ng paraffol ni Cap Arles Hanaban. Sa mga hindi po nakakuha, better luck next time. Sa Mayo naman po susunod na bunot. Kaya wag nyo pong kalilimutan mag-like, share, pusuan, heart ang kanilang FB page. Ayan. At syempre po ang Kaagapay sa Umaga po, mapapanood nyo po sa live po sa FB page ng Bicol TV at sa YouTube. And wag po kayong maglilipat. Mamaya po makakasama po natin ang ating station manager, si Mr. Sauro Amistoso, sa programang Ora Mismo. Ayan.
And syempre, hindi lang po dyan, i-congratulate po din natin yung 20 na barangay na tumanggap ng 1 million tulong pinansyal mula sa LGU Sorsogon City. Isa na dyan po ang Barangay Buhatan, Barangay Kabidan. Congratulations po. And Barangay Pamurayan. Sana po gamitin sa tama as in sa kapakinabang sa ating mga barangay. Ayan, Tabi nga natin kanina, susunod po na programa ay ang Ora mismo at dito na rin po nagtatapos ang ating programa. And syempre, Mare, sa susunod, kita-kits po tayo, wag magpapaulan. Sa gabos po ng mga motorista, ingat-ingat po tayo. Parang sunod-sunod na naman po ang aksidente dito sa kasentrohan ng Sorsogon. Ingat po sa mga motorista dahil po bigla na lang po madulas ang ating kalsada dahil po sa tag-ulan pa rin ngayon. Ayan. And maraming salamat po sa gabos po ng mga nag-antabay sa aming programang Kaagapay sa Umaga. Ito po si Kaki Mansera. Orgulyo ko ang makapaglingkod sa Indo. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes, alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.